Ipakikilala ko na ho sa inyo itong si dating Vice Mayor Sixto Malyari. Palakpakan po natin. Isang palakpak naman dyan. Ay kami natutuwa kapag doon ay pinalalabas ninyo yung kung paano nyo pinapakain, inaalagaan ang inyong ina. At yun ay nakapagbibigay ng inspirasyon sa iba na sila man ay mahalin ang kanilang mga magulang. Siguro pumunta muna tayo dyan. Paano po kayo pinalaki ni nanay at bakit ganyan talaga ang pagmamahal ninyo sa kanya? First of all, Sir Joel, maaga akong nawalan ng tatay at age of 6 years old. So, lucky ako sa hirap. 8 kami magkakapatid. Ako yung bunso. Mm-hmm. So, nanganak ako dito sa siyudad ng San Francisco, Barangay San Jose actually. So, ang nakagisnan kong nanay, dahil siya na rin ang naging tatay namin, na 8 magkakapatid. So, natay. Oo, natay talaga siya. Oo. Oo. Talagang bigay talaga ang lahat-lahat na effort para sa amin. So, to make a story short, nung tayo nasa hustong gulang na at always I pray to God na I do my best pag dumating yung panahon na binigyan tayo ng opportunity ni God na maganda at aalagaan ko at ibabalik ko dun kung paano niya ako inalagaan at pinalaki. Ganon din naman niya sa pagtanda at aalagaan ko siya at mamahalin ng sobra-sobra. At yun ipaparandam ko hanggang nakamulat siya. Kasi sabi niyo nga po, ang itong ganitong gawain nasa Biblia, tama po yan. Which na kasi pag ang isang tao na wala na dito sa mundo, kahit anong gawin mo pa dyan, wala nang alam, hindi na niya alam. So, isa pa rin paraan ko yon para lumaban yung nanay ko. Dahil at age of 83, Sir Joel, pag nararamdaman niya itong ganitong pagmamahal, definitely ang isang magulang lalaban sa... Dahil alam natin, mahirap na pag matanda na. Hindi ka na gaano nakakatayo. No? Always yung pagkain lang. So, to make a story short, lahat binibigay na lang. So, yung dating nagagawa ng normal, hindi na. Pero pagka merong nakikita kung ano yung pag-aruga ng mga anak niya, pagmamahal, no? So, yan lalaban at lalaban. Okay, Vice, tawagin ko na kayong Vice kasi dati kayong Vice, Vice, paano kayo pinalaki ni nanay? Yung simple lang siya, ang laging natatandaan ko noon, kung anong meron, pakontento. At versus at isa pa, ito pa yung pinaka, wag kang maggagamit ng tao kung ano man ang gusto mong sa buhay. So, wag kang manakit ng kapwa. So, kung meron, kahit hirap ang buhay, sige lang kung kaya mong tumulong. So, yun yung nakita ko. At yung pagpapalaki niya sa akin, yung simpleng buhay na may pagmamahal, hindi lang sa pamilya, no? Kung hindi para din sa kapwa. Kaya siguro napunta ako dito. So, ngayon, sino si Sixto Malyari bilang isang anak? Siguro in fairness kung ako magsasalita, pero sa akin, isa na siguro yun dahil yan na ng content ko. Love and honor our parents, so mapagmahal na pa sa pamilya, especially sa magulang. Okay, bilang kapamilya? Bilang kapamilya, alam mo, Sir Joel, lahat ng kapatid ko, kahit ako yung bunso dahil laki ako sa hirap, and I'm proud to say, wala akong pinabayaan sa kanila. Lahat ng kuya kong 6, actually yung panganay namin at pangalawang panganay, wala na, pero yung pamilya nila hanggang ngayon nasa akin. Ayo? Even yung mga bayaw ko, hindi ko pinabayaan. Even yung mga pamangkin ko. So, binigyan ko sila ng pag-asa, especially pag-aralin yung mga pamangkin ko at ngayon mga alam kong professional na. Okay, sino si Sixto Malyari bilang isang kaibigan? Kaibigan, yung kung anong meron ako, gusto ko aangat din yung kaibigan ko. At yung tuturuan ko sila kung paano mangisda ba.
At hindi yung konsentidor na every now and then, sige lang, bigay lang nito, after that, bukas wala na. So, binibigyan natin sila palisdaan. Mhm. So, full support. At the same time, yung disiplina, dahil nga pag nagbigay tayo ng tulong, ang gusto ko pang long-term solution. Ayun. Si Sixto Malyari bilang isang negosyante or naghahanap buhay. Ito yung lagi kong sinasabi sa mga empleyado ko eh. Kung hindi sa inyo, wala ako ngayon kung ano meron ako. So, kung aangat ako, gusto ko someday aangat din kayo. For example, Sir Joel, ito sa construction firm ko, yung mga construction worker ko, alam naman natin pag araw ng Sabado, Sahod yan, baka Lunes wala nang hawak na pera. Kaya Wednesday, magbabali na yan. So, binibigyan ko sila ng inspirational talk every now and then. Kung ano yung tinuro ni nanay sa akin, kung gusto nyong umasenso, huwag kayong gagamit ng kamukha ng tao. Gumawa kayo kung ano yung tama. At kayo, for example, nandyan kayo bilang isang construction worker, ang ilagay nyo dyan yung loyalty sa company. Dahil ito, pag lumaki yung company, hindi kayo mawawalan ng trabaho. At ako naman, magbibigay ako ng loyalty award. Pag umabot ng 10 years ang isang empleyado ko, Sir Joel, dun sa mga sinasubdivide nating lupa. So, involved kayo sa realty. Sa realty po Okay, tayo. sige po. So, to make story short, every one subdivided lot project ko, nagre-retain ako, nag-iwan ako na around mga 5 to 10 lots. Dahil yun yung mga award na binibigay ko dun sa mga construction worker ko. Basta na meet nila yung requirement, especially 10 years sila sa akin na may loyalty, walang ginawa ng kabalastugan, marunong makipagkapwa-tao, mapag-alaga sa pamilya. Definitely, Sir Joel, magkakaroon sila ng lupa na may titulo. Ayun. Na nakita ko ako, dun kasi ako galing, Sir Joel, sa hirap eh. Ang hirap ng squatter eh. Hindi mo alam hanggang kailan. Oo, sa'yo yung tinatayuan ng bahay mo, pero hindi sa'yo yung titulo eh. Wala sa'yo yung pangalan eh. So, yun yung return ko ba sa aking mga empleyado. Even dun sa company nung dalawa kong anak, yung panganay tsaka pangalawa, so tinitrain ko din sila na ganun din ang ginagawa nila sa kanilang mga empleyado. Dahil lang pananaw ko dito, Sir Joel, ang isang business owner, kung ano man ang marating niya dun sa successful part, yung mga empleyado. Ayun. Mahirap magpundar. Pero pagka nilaan mo sa kanila yung ganung incentive, kumbaga, wala, after 10 years, magkakaroon sila ng lupa. And then may programa pa ako, Sir Joel, dun sa mga nagkaroon ng lupa. After 10 years, so meron naman silang pang-start dun sa bahay nila. So, ibig sabihin nun, hindi lang lupa, kung hindi nandun sa magandang community, na someday yung mga anak nila, hindi nila magiging problema yung kanilang tirahan.